lalo na po sa ating mga kababayan na nagbibiyahe po, huwag na wag po natin kakalimutan yung low bagets na lagi po nating nababanggit. Ang ibig pong sabihin nito ay battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine, of course yung tools po natin sa sasakyan, at saka yung sarili po natin. Ang ibig pong sabihin nito na nabanggit natin ay kailangan po i-check natin. Kasi po, bawat po isa dito ay mahalaga para po sa safe na pagbiyahe natin. Lalo na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan po ay kailangan natin. At pangalawa po, yung pwede po tayong mag-install sa ating mga gadget, electronic gadget na sa ating cellphone o whatever, mga tablets, yung smartphone apps. Kasi po, alam naman natin, maraming guide. Nalalaman natin kung saan yung mga shortest route, pinakamabilis na daanan, pinakamalapit, may mga gas stations, pwedeng pahingahan kung tayo inaantok. Yan po. So, maganda po na kung kaya po na mag-install tayo sa ating mga electronic gadgets, ay mas maganda po kung meron. Pangatlo po, maganda din po na dala-dala natin ang ating mga kahit photocopy lang po or xerox ng ating ORCR ng ating sasakyan sa kadahilan ng pagka tayo'y napadaan sa mga checkpoints. Chine-check po yan ng ating kapulisan para po din sa mga ibang kababayan natin na baka ito iba sasakyan ay may nakarnap o whatever, at makakatulong po yan para hindi po tayo mabala kung ito po ay may papakita natin kaagad sa mga kinaukulan na gustong makita po yung katunayan ng pag-aari natin sa mga sasakyan. Of course, pang-apat po, ang ating driver po ay dapat may tamang pahinga. Kasi po, pagka tayo inaantok at nagmaneho, napaka-delikado po. Pang-lima po, lagi po nating sundin ang batas trapiko, yung mga traffic rules and regulations. At may dagdag lang po ako, no? Yung pang-anim. Ito ay turo pa po nung tayo bata pa, yung stop, look, and listen. Hindi lang naman po sa pagtawid sa railroad nagagamit ito. Kumbaga, pati po pagtawid natin ng kalsada, pagmamaneho, bago ka lumiko, tignan ang magkabilang kalsada bago tumawid o lumiko. Ang ganun po kasi, karamihan po ngayon, nagmumotorsiklo, medyo nakakaligtan na ho yung stop, look, and listen. Napaka-importante po yan. Kung ikaw ay naglalakbay o pupunta sa mga liblib na lugar, bundok o kagubatan, mahalaga na may sapat na kalaman at kaukulang paghahanda. Ang pagkaligaw o pagkawala sa mga liblib na lugar o kagubatan ay isa sa pinakadelikadong insidenteng maaaring mangyari sa atin kung tayo ay naglalakbay. Lalo na sa panahon ng bagyo o sa mga bundok na popular sa mga hikers. Natuklasan ng Yosemite National Park Search and Rescue sa kanilang recent study na ang pangunahing sanhi ng pagkaligaw ay ang mga sumusunod: wandering off the trail o paglihi sa trail na may 41% ng resulta, bad weather o masamang panahon na may 17%, falling off the trail o aksidenteng pagkawala sa direksyon na may 16%, at separation from the group o pagkawala sa grupo na may 8%. Kaya bilang paghahanda, narito ang ilang pangunahing survival tips na maaari yung gawin kung kayo ay aalis at mawala o maligaw. Planuhin mabuti ang paglalakbay o pag-alis. Magdala ng pangunahing essentials tulad ng pagkain, tubig, survival kit, mapa o kompas, at ilang pang kagamitan paglalakbay. Magsaliksik o research bago umalis. Alamin ang maaaring ruta pabalik o ang mga pangalip sa lugar tulad ng lagay ng panahon at mga mabagsik na hayop na naroon. Sabihin ang planong pag-alis o paglalakbay. Sabihin sa iyong asawa, magulang, o sa ating malalapit na kamag-anak ang planong pag-alis o paglalakbay. Kung maaari ay huwag maglalakbay mag-isa.
manatiling kalmado kung nawawala na. Kung sakaling mawalan ka ng direksyon at mapansin mong nawawala ka na, huwag magpanik, panatilihing kalmado at obserbahan ang paligid na kinaroroonan. Gamitin ang kompas o mapa. Kung may kompas, gamitin ito para alamin ang tamang direksyon. Kung nasa trail ka, manatili sa daan. Kung wala ka ng ibang opsyon, sundan ang stream pababa. Humanap ng ligtas na lugar. Kung walang makitang stream, humanap ng ligtas at maaring masilungan pansamantala. Panatilihing may tubig sa katawan at tubig ang isa sa pinakamahalagang pangunahing kailangan ng katawan. Ang mga halaman o puno tulad ng kawayan at saging ay maaaring makuhaan ng tubig inumin kung walang dalang tubig. Gumawa ng mga senyales tulad ng SOS o anumang palatandaan ng pagtawag ng tulong. Mag-iwan ng senyales sa paligid tulad ng malaking X sa lipa o maglagay ng bato o kahoy na hugis tao para makita ka ng mga rescuers. Maaaring gumamit ng usok mula sa apoy bilang signal kung may paparating na tulong. Ikumin ang enerhiya, huwag ubusin ng lakas kung di naman kinakailangan. Kung mainit ang panahon o maulan, humanap ng masisilungan. Tandaan, ang pinaka-importanting kagamitan sa ganitong sitwasyon ay ang ating kasanayan sa pagpaplano at paghahanda.